Hello Caravelos, mabuhay! This is Gaisal Ortega again and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much sa support na umabot mo tayo ng almost 7,400. Thank you so much talaga. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaisal Ortega, Crowell and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Pasok! Intro! Hola, Salvador. O, diba? Formal wear type for today's video. Kasi, o, diba? May pa-fishnet pa. Hindi talaga matanggal yung mga pa-fishnet. Pero formal wear tayo ngayon. Kasi, evening gown. Top 10 evening gown ang pag-uusapan natin ngayon. Alam naman ninyo yung hanash ko sa evening gowns ng mga girls sa preliminary competition. Apakatsaka, diba? Pag-julit-julit. Ang gaganda nga. Kaya lang nakita ko naman nasa iba. Ano pa tawag doon? Recycled, nag-iba lang yung kulay ng design, gano'n, yung mga pa-eksena sa gown. Pero may napili pa rin ako kahit papaano, kahit sa top 10. Kaya lang, nakakalungkot na part kasi hindi ko talaga masyadong bet masyado yung mga gown. Pinili ko lang yung mga iba dito, yung mga iba ha, yung mga iba dito kasi nga maganda ang performance when it comes sa pagdala ng kanilang gown kahit pa-julit or recycle gown na ang mga sinuot nila. There you go! At syempre, palabas ko dito, baka mag-copyright naman ako pag nagpa-video na naman ako. Nagpa-video na naman ang palabas dito. Nakakaloka talaga ang Miss Universe. Hindi nila ako pinapahiram ng video. Charot na. Yes, may number 10 on my list, Miss Venezuela, Diana Silva. Ang masasabi ko sa gown niya, wale. Matagal ko na siyang nakita. Ang maganda lang kasi, ang ganda ng execution pagtanggal niya ng cape. Maganda yung drama. Maganda yung eksena, maganda yung lakad, maganda yung smile, elegante. Pero yung gown, hindi ko bet. Ang galing-galing niya lang talaga sa execution. Maganda yung mga, ano ba tawag dito? Yung bawat pitik, bawat kembot, bawat usad, bawat ngiti, talagang very confident. Kung makapangiti naman lang siya, parang hindi inulit yung gown niya at parang may ganito naman si Marian Habach noong 2016. Ganun. Pero still, my number 10 on my list, Venezuela. Next, my number 9 on my list, Pakistan. Yung kanyang silver white gown, ang nakakaloka. I love the ano pa tawag doon? Saklob. So, gusto niyo ko yung pasaklob. Nakaka-intimidate. Parang royalty siya doon sa bansang Pakistan. Mga ganong level. Ang ganda pa ng pagkadala niya. Amazing. And hopefully, makapenetrate pa siya sa top 20. For me, hindi na. Kasi nga, super late nga siya ng isang linggo. Super unfair naman yun sa ibang girls na nag-ano na talaga. Na nandoon na nauna ng isang linggo sa kanya. Pero, eto siya, huli. Pero, ginalingan naman niya. Deserve naman niyang makapasok sa aking number 9. My number 8 on my list. Maluloka kayo dito. Nepal. Diba? Ganda ng gown ni Nepal. To be honest, kahit plus size in Nepal, ang ganda ng execution niya, ang ganyang gown ang pag-uusapan natin dito, hindi yung attitude ha, but still, Nepal, pasok sa banga sa aking top 10 sa best in gown. Kasi nga, mukhang hindi siya recycled. Maganda yung kanyang combination ng kulay ng Nepal na black, silver, and maroon. Amazing! At talaga lang namang hindi lang siguro ako nakapansin kasi doon ay pinagkakaguluhan talaga ang Miss Nepal kahit may attitude na problem siya. But still, na yung number 8 on my list, Nepal. My number 7 on my list, Honduras. Nakita niyo ga, ang ganda talaga ng silver gown niya. Siya ang may pinakamagandang silver gown. Ang dami kasing nagpa-silver and gold gown. Pero siya ang may pinakamagandang silver gown, less cape.
kung wala lang siyang cape, I think aabot siya sa mga top 5, mga ganong level. Dahil may cape, ang tsaka pa ng cape, mukhang may tinahian. Nakita yung tinahian doon sa cape, parang may dinugtungan, mga ganon. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 7. Ang ganda talaga ng kanyang gown. Amazing din yung kanyang performance, amazing execution. Basta nagbigay talaga siya ng very beautiful performance talaga si Miss Honduras. Di ba? Ganda. Less cape lang sana. Sana kung makapasok pa siya, less cape. Kasi ang tsaka ng cape, ang cheap. Ganon. Nagilig ko siya sa akin number 7. My number 6 on my list, I'm actually hindi... Paano ba? O sige na nga. My number 6 on my list, Peru, Camila Escriben. O diba? Yellow. A breath of fresh air yung kulay ng gown niya. Hindi ko masyadong bet yung design, pero maganda yung execution. Kakaiba siya sa lahat kasi yung ibang pa-yellow kasi mga yung plain na yellow, yung sa kanya may mga detalye, maganda yung eksena, maganda rin yung performance, kaya nilagay ko siya sa aking number 6 kasi kakaiba lang kakaiba lang, pero parang nagbi-blending naman siya doon sa mga gowns na chararat boom boom. Pero still, my number 6, Peru. My number 5 on my list, hindi niyo to aasahan na kapasok to sa top 5 ko, pero ilinagay ko si Miss Canada, Madison Kevaltin. Ang simple niya, ang ganda ng ayos niya, ang ganda niya sa bloody red gown niya. Ang ganda. Naganda talaga ako kasi amazing. Amazing yung gown, yung mga bato balani. Ang gaganda ng mga crystals sa gown niya. Talagang oozing of class, sophistication, mga ano ba, tama ba yung pinagsasabi kong English? But still, gusto ko yung eksena niya, si Canada, gusto ko rin siya sa swimsuit, pero hindi siya umabot sa top 10 ko. I think kakabog siya sa top 20, si Miss Canada. My number 4 on my list. Maraming hindi bet nito, but gusto ko siya. Cameron! O, di ba? Ang ganda-ganda ng gown niya. Sabi nila pa national costume daw yung gown, but still one of the kakaiba. Yung red and gold niya, evening gown. Ang ganda ng paggagawa kahit na sabi nila pa national costume na, but still one of the best gown doon at kakaiba nga. Yung iba kasi, ay, grabe. Basta, paulit-ulit din ako dito, napaulit-ulit yung gown ng mga recycle gown na wala wenta, o mga ganon. Parang hindi pinaghandaan. Ganon yung eksena, but kaya nilagay ko talaga si Cameron kasi kahit na pang semi-national costume, still ang bongga ng kanyang gown at ang ganda ng execution, panalo, palangak, bongga. Di ba? My number 3 on my list. Not so, ano ba tawag dito? Not so beautiful yung gown, but the execution at saka yung kakaibang gown ay amazing. South Africa, Rayoni, Govender, o whatsoever man yung ganda ng gown, gold, lalo na yung detalye, amazing. Kakaiba siya, maliwanag siya, ano ba tawag doon? Parang wala kang makikitang gown na ganito sa ibang kaya yan, nilagay ko talaga siya sa number 3. Deserve niya maging number 3 dito sa aking top 10 sa best in evening gown dito sa Miss Universe, South Africa. My number 2 on my list, Nicaragua, Shanice Palacios. To be honest, siya ang nagbigay ng perfect execution. Perfect eksena, lahat sa evening gown. But, yung kanyang blue or violet gown, ang daming beses ko nang nakita to. Napakaganda lang talaga ng execution at saka yung mga eksena niya doon sa stage ng Miss Universe. So, nagdadalawang isip ba ako, ilalagay ko ba siya sa number 2? Or sa number 11? Charot lang. Pero still, number 2 ko lang siya. Kahit na siya ang pinakamagandang performance, yung gown niya kasi, ako dyan. Kasi, ang dami ko nang nakitang ganyang gown. Sa lahat ng pageant na pinapanood ko, buwan-buwan, taon-taon, ang dami ng ganyan. Maganda lang talaga yung pagkadala niya. Shanice Palacios ng Nicaragua at my number 2. And, my number 1 on my list, no other than the Philippines, Michelle Marquez, the Emerald Green. Wow!
Amazing ang cut, amazing ang kulay na hindi mo na-expect, amazing! For me, the best gown doon at kakaibang gown doon sa mga girls. O, diba? Ano ba tawag dito? Sobrang nagsishining, shimmering, splendid man yung gown ng mga ibang girls, pero kakaumay yung silver and gold na gown, mga fitted na seductive na gown, nakakaumay na, pero yung kay Michelle, apaka-sexy, nandun yung class, nandun yung sophistication ng gown, yung kakaiba, yung hindi ko ma-explain. Kaya number 1 ko talaga siya. Hindi pwedeng hindi siya mag number 1 dito. Kasi for me, siya ang nagbigay ng kakaibang vibe doon sa stage. Yung nagkakaibang eksena doon sa stage. Hindi man siya kasing galing ng execution ni Nicaragua, but still, yung execution niya ay hindi na masama. Okay na okay at close to perfection. But yung gown, amazing. Kaya ang aking best in long gown, in evening gown, dito sa preliminary competition ay si Michelle D. At ito po guys, ang aking top 10 best in evening gown sa preliminary competition ng Miss Universe 2023. Kayo, comment down below lang kayo guys ng inyong best din. Ilatag ninyo dyan sa comment section. Yung mga violent reaction ninyo sa mga sinasabi ko dito, comment mo din, walang problema. Yung mga kung ano-ano pa yung mga views and opinion ninyo dyan about sa mga sinasabi ko, i-comment din ninyo, walang problema. This has been Gazel Ortega. Abangan ninyo ang aking final prediction sa Miss Universe 2023. See ya!